Energy FM. Same, pero iba. We are number 1, 06.7, Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo. Good morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Siyempre, good morning din sa napakaganda, napaka-sexy, ang babaeng bulaklakin. Ang bango-bango naman ng bulaklak mo. Good morning, DJ Lindsay. Good morning! Isang magandang morning, baby Toby. Uy, kamusta ka naman? How are you? Ito. Ganyan pa Anong din. ito? Wala nang pagbabago. Ako masaya ako. Nakita ko nga. Oo, di ba? I'm so happy. Masaya ka dyan. Mga Pangga, para makarelate kayo kung ano yung nagpapaligaya sa akin. No? Hindi po babae, okay? Oo. Pero pwede rin namang babae, no? Oo. Pero, ayan. Manood kayo sa ating Facebook Live. Eto, meron akong close si Wolverine. Nakakatuwa. Meron siyang mga, dyan, yung kamay ni Wolverine. Diba? Kaso nga lang, ang hirap magtrabaho. Gusto kong magtrabaho ng suot-suot to. Kaso, ang hirap par. Oo nga. Diba? Isipin mo, kailangan natin ng fingers natin. Oo. Pero, ang hirap. So, niyan pang like costume, ganyan. Oo, costume. Pero masakit to pag tinundo mo sa'yo. Oo Tinusok naman. mo. Grabe ka Kahapon naman. si Jimbo, tinusok ako. Oh. Tapos na yung utong ko. Tinamaan, Ano sakit ba par. yan? Loko to si Jimbo. Hindi rin siya pang bata no? Pero Actually. nga, hindi siya pang bata. Kasi Uy, nainggit. masyadong pointed at saka dapat Oo. hindi siya kinakalat-kalat sa bahay. Actually, hindi talaga dapat. Ang problema ko nga lang, no, ang ginawa ko, natapon ko yung box niya. Ba't pinangkakamot mo? Ang kati eh. Kaloka ka. Oh, Bakit diba? ba? So ayun, natutuwa ako na nakabili ako ng luho ko ngayon. Oo. So ayan, bumili ako ng claws ni Wolverine. Dapat meron ka rin yung shield ni Captain America. Bili mo ako. Meron nun, di ba? Oo, Sino ba yung meron nakitaan kung meron nun? Sir JT. Si Sir JT, Oo. kasi isa rin yun. Oo. Collector din yun eh. Diba? Pero yun na nga, no, kung gusto mo ako magkaroon ng ganun, bilhan mo ako. Sinabi ko lang naman, nagsasuggest lang. Pero and speaking of bilhin, no, nasa na yung stick ako? Oo nga, hindi kasi. So wala na naman. Sorry na, hindi kasi ako umikot dun sa grocery. Okay lang, sige. Doon lang ako sa toiletries Pati ba naman talaga. ikaw, nagpaasa na sa akin, di ba? Hindi naman sa ganon. Pinaasa na nga ako. Pati ba naman ikaw, na kaibigan ko, Ang sabi katrabaho ko, ko, di ba? Ang sabi ko, bibilan kita, hindi ko naman sinabi kung kailan. Ganun. Oo. So, Kaya dadating yan, so yung wait ka kailan lang. na yun, next year pa, ganun. Wait ka lang. Or next year pa. Basta mag-wait ka lang dyan. Tay-tayan eh. Basta diba? bibilihan ka. Ito, masyado Sasabihin ka mo sa akin na, nagmamadali. oo, sige, bibilihan kita. Pero hanggang ngayon, wala pa. Sinabi ko na nga by the bibilihan way, kita, no, gusto by mo. the way, tuparin pa. Siyempre naman. Dapat ba hindi tinutupad yun? Hindi. Maghintay ka lang, brother. Sabi mo pa kahapon, bibilihan kita, di ba? Minura mo pa ako nun kahapon. Hoy! Sinabi ko, sige. Yun lang sinabi ko. Minura mo ako. Hindi. Ikaw, lagi mo na ako I don't minumura. do that. Ang sakit-sakit. I don't do that. It's ouchy, like there's no tomorrow. Excuse me, binalitaan naman kita kahapon. Kaso nauna ka na sa magandang balita. Abay, syempre naman. Sino ba naman nandito, di ba? Oo. Mga number one din eh. Mas mabilis pala yung isang tagapagbalita. Di ba? Hi, Jim. Number one yun eh. Hi, Jim. Di ba? Di ba? Pero yun na nga, ang daming balita kahapon, no? Oo, in fairness naman. Maraming salamat po sa inyong Maraming lahat. salamat po. Oo. God bless po. Uy, at speaking of balita, nasa number 22 na po tayo. Uy. Yung standing natin sa Olympics, ha? Naks naman. Dahil sa 2 gold na binigay sa atin ni Carlos Yulo. Uy, grabe. Alam mo ba, ang dami kong nabalitaan doon, no? Tungkol kay Carlos Yulo. Ano sabi? Ang daming balita ngayon, may chika rin naman ngayon. Tapos at the same time, ang laki pala talaga ng makukuha niya. Oo, Grabe. 20 million. 20 million, tapos Oo. meron pa siyang kondo. Oo, tapos upgraded na yung condo niya na fully Oo. furnished. Grabe, no? Grabe. Fully furnished pa. Fully At hindi furnished. lang yung basta-basta kondo, no? Sa McKinley Hill pa yun. Panis. Ikaw na Saan ka? maging gold medalist. Alam mo, parang gusto ko na nga sumali sa Olympics eh. Wag na.
Bakit? Bakit ba gusto mong sumali sa Olympics? Para may 20 million ako. Inggitero ka. Para may 20 million ako agad-agad. Saka magkaroon ako ng gold medal. Hindi yun agad-agad. Hindi ko sabihin ko pag nanalo. Grabe. Hindi naman agad-agad. Feeling mo ba, agad-agad yan ang pinapapatalunan yung mga gold medal? Ito minamasama yung sinasabi ko. Sinasabi ko rin sa'yo. Alam ko naman. Mahirap yung pinagdaanan ni Carlos Yulo, ah. Alam ko yun. Oo. Alam ko yun. Ikaw, At. Nagpa-practice din ako dati. Alam ko yung hirap. Oo. Okay? Oo. Kaya wag mo, ito minamasama lagi ng sinasabi ko. Alam mo, nakakayamot yung kaya mo nangyayari. Mas may impact kapag yan yung, yung pinangtuturo mo sa akin. Nakakayamot pala talaga. Ganun kasi, ang nangyayari kasi, minamasama mo yung mga sinasabi pero ko. Pero nga nung isa, para ano hindi, tayo? Ayoko. Para quits lang tayo. Ayoko. Walang So ang nangyayari kasi, ngayon, minamasama mo, ako tuloy yung nagmumukhang masama. Ganun. Parang minamaliit ko yung ginagawa nila. Hindi ko minamaliit, by the way, ha? Hindi ko minamaliit kasi alam ko yung hirap. Grabe nga diba? yung hirap ni na Carlos Yulo dyan. Oo. At ito pa ha, special thanks to sponsor! na si EJ Obiena naman ng pole vault event. Nasa ano lang siya, nag 4th place lang siya. Oo, kasi nga hindi niya na i-salba yung kanyang talon, o 'di ba, yung ginawa niya, 'di ba? Yung 5.95 meters yata yun. Ano rin yun, mahirap din yun. Oo, sa pangatlong subok hindi niya nagawa. Pero at least nag-i-improve siya. Kasi last 3 years ago, yung sa Olympics, si EJ Obiena ay nasa 11th place. Ngayon nasa 4th place na. Next year, hintayin Number natin 1. yan. Gold na naman yan. Gold na yan. Si EJ pa. Naniniwala ako sa mga kababayan natin dyan sa Paris, no, na mananalo tayo. Oo. Gold, no? At i-congratulate din natin syempre yung Sweden kasi siya pa rin yung gold medalist. Lagi itong nakakasama ni EJ. EJ. Tropa kayo, no? Tropa kami. Oo. So again, Tom, may tanong ako sa'yo. Kung sasali ka sa Olympics, ano yung sasalihan mo? Wala. Bakit naman wala? Wala. Bakit? Hindi nga ako sporty. Kung magkakaroon ka ng sports, ano yung sports na yun at bakit? Ano ba? Siguro, hindi rin naman tayo pwede sa gymnastics. Imagine mo anong ako jackstone, ganun? Wala akong alam. Wala? Oo. Uy. Wala. Tennis? Uy! Tennis? Makaganda lang. Ikaw ba? Ako, tingin ko papipiliin ako, no? Kung pinagkalooban man ako ng height, no? Basketball. Yung talaga gusto ko. Oo nga, basketball. Grabe, yung laban ng USA at saka ng anong kalaban nila nung isang araw? Germany. Germany. Grabe. Pero syempre naman, LeBron naman yung Steph Curry, Kevin Durant, di ba? Pinagsama-sama sa isang team. Grabe. At dumating pa nga sa point, no, nag 3 points yan, no, Steph Curry. Parang tinatamad na siya mismo. Talaga ba? Oo, tinatamad na siya. To the point na pagkatira niya, no, wala na, parang nagpahinga na siya, ganun. Kasi alam niyang swak kagad yung tira niya. Oh. Ganun. Steph Curry yun eh. Kaya nga. Tsaka LeBron. Kevin Durant, di ba? Yeah. Ito pa ha, speaking of basketball, bilang nasa basketball tayo. Kagabi, ang ganda ng laban sa MPBL ng Zamboanga at ng Binyan. Grabe nag-stay up late ako ha. Adi Santos, sinasabi ko sa'yo. Magkikita kami mamaya ni Adi at saka ni Cha. Hello. Congratulations sa Zamboanga. Alam mo yung score nila, 81-82? 81-82? Ganun ka. 1 point lang. Close yung laro dahil hirap na hirap sila pareho. Diba? Kasi parehong magagaling na team yan eh. So, si Binyan, nandyan si Napingris at saka si KG Canyaleta. Kaya talagang parang nakaka-starstruck, star-studded, ganyan. And then, doon ako kay Marky. Kilala mo si Marky? Sino si Marky? Player din ng MPBL. Oo nga. Ayun kasi, so, kasi Ronnie Alonte pala nasa Binyan. Yun kasi, si Kuya Marky, no? Oo. Naging nakilala ko nung bata pa ako. Anong team? Nakalimutan ko nga lang eh. Sinasabi ko sa'yo eh. Pero nasa MPBL siya, no? Tapos yun, nangyayari kasi, galing din siya dun sa, sa school ko nung college, no? Tapos naging, nag-PBA siya. Tapos nakuha siya sa PBA, no? Tapos ayun, natutuwa ako na yung kakilala ko nung bata ako, no? Naglalaro sa ganyan. Wow. Professional. Wow. Diba? Oo, syempre naman. Proud tayo sa mga kaibigan sobrang natin na nandyan sa professional basketball. Kaya man libre ka mamaya, Adi. Sinasabi ko sa'yo, nanggigigil ako sa'yo. In fairness, congrats. At saka gumawa ng points, maraming points yun si Adi Santos kagabi. Ilang Ibang points? klase. So, hindi Ilang ko points? namarkahan. Tayo dyan. Di kompleto. Si Marcelina lang
lang yung natandaan ko, sorry na, 33 points. 33 points? Oy, Pero grabe yun, yung 81 to 82 na na score. Isang puntos sobrang na lang. Close talaga. Ang sakit nun sa puso. Totoo. Actually, sobrang sakit nun. Isa yun dalawa yun Kapag tinambakan ka ng 3 buwan, tapos kapag natalo ka ng 1 puntos lang. Yun nga. Grabe. Alam mo yung lahat ng efforts nandun, tapos segundo, ang kalaban mo kasi dyan yung segundo Yung oras, di ba? Grabe. Yes, yung tapos nasa iyo pa yung last possession, last na tira, Tapos di mo na shoot. Grabe. Sakit nun sa puso. Parang talagang isusumpa ka, kasama mo. Hindi naman isusumpa. Sabi, i-lift up yun naman yung spirit mo, Pero syempre, para sa'yo, bilang competitive ka, parang dapat na ko yun. Teka, back to tayo, practice ulit tayo, ganun. Oo. Diba? So again, congratulations Zamboanga and good job Binyan. Mamaya ang laban yata ay Abra. Nandiyan naman yung kaibigan namin si Roy. So, si Roy Sumang. Roy Su. Supportahan natin sila. Yan. Abra. Uy, may nag-comment dito. Anekbong. Magkapatid ba kayo? Super magkamuka. Uy, magkamuka tayo. Wait. High five. Pero kasi ako niyan. Parang ayoko. Bakit ba? Gusto ko sa akin lang to. Ang damot mo kasi para gusto ko, sa mga nasa radyo powerful ako. Meron siyang Wolverine claw. Sige na nga, eto na nga. Ayan. Ayan. Ang lakas ko talaga kay Toby. Siyempre diba, naman. para tayo? Ako lang naman mahina sa iyo Diba? Paano ka mga dito? Talaga? Ay! Hoy! Napaka mo dyan. Bakit? Hindi Diba? na makita. Wag! Ito, mamaya may makasilip sa atin. Anyway, ito pag-usapan na nga natin yung ating Hindi ko mapasa sa KBP. yung problema natin, Lindsay. Ano yun? Ito na nga kasi. Hello. Yung ating... Ito hello. Ano meron? KBP, hello. Okay. Kay Kuya Uy, Erwin. mag-exam nga pala ako. Viloria. Mag-exam ka. Naku, sinasabi ko sa'yo. Alam mo kahapon... Dito natin malalaman kung ikaw talaga ay magiging miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alam mo kahapon, binigay sa akin yung reviewer. Ang haba. Mahaba. Tapos yung yung nireview ko nitong mga nakaraan, wala doon. Oo. Iba-iba pala. Kasi alam niyo po sa mga hindi po informed bago ka maging DJ or masabing broadcaster, may dadaanan kang exam. Oo. O hindi yan basta-basta. Kaya ito for everyone's awareness din, may mga nagka-claim kasi na DJ sila. Oo. Ikaw, wala ka namang ID. Ito magkakaroon na nga Kapag pag sinabi po ng isang tao na DJ ako, ang pinakamagandang hanapin po is yung KBP ID. Ito naman. Kasi ibig sabihin nun, legit na broadcaster sila kapag may KBP ID. Kapag wala, ibig sabihin bluff yan. Ito naman kasi, sinabi mo pa yun, kukuha na nga Kumuha ka na kasi as soon as possible. Magre-review muna ako, ayoko bumagsak. Hindi, kaya mo yan. Kasi I'm rooting for you. Ayoko kasi na bumabagsak ako sa mga bagay-bagay So yun, competitive nga ako, di ba? Gusto ko, perfect ako. Wag naman. Well, okay, maganda yung perfect. Pero syempre, basta best effort. Yes. Magre-review talaga ako dyan, promise. Actually, na-miss ko nga mag-review Oo. Sinabi ko sa kapatid ko, Mem, na-miss ko mag-review. Alam mo ako ng mo, highlighter mo, ng ballpen mo, ng notebook mo, para magsusulat ako. Na-miss ko Importante yan. Diba? So, ayun. Siyempre, pagdating mo dun at sa meron office. Meron na akong natatandaan. Anek mo. Tawag dito, ang Article 3, Section 4 ng Philippine Constitution. Alam mo yun? Huh? Hoy! Hindi mo alam. Ano yun? Patay tayo dyan. Hindi mo alam yun? Sorry, nakalimutan ko na. Alam mo alam ko na naiintindihan mo ID ka? na napakadami kang pinagdadaanan ngayon. Like, ang dami kang ina-Irish. Section 3. Ilang taon na akong 13 years na, Article 3, Section 4. Kailan ako last na kumuha ng KBP? Of the Philippine Constitution. Ano ulit yan? Article 3, Section 4 Sige, of the Philippine Constitution. Alam mo yan? Alam ko yan. Isa-search mo pa. Hindi. Anong hindi? Sumasagot lang ako. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Di ba? Babasahin mo na nga lang. Nabubulol ka pa. Anong pinaglalaban mo dyan sa part na yan? Na alam ko yun at hindi mo alam. Ako, wala pa akong KBP ID pero alam ko yun. Ikaw na may KBP ID, hindi mo alam. Excuse me, dadaan ako, no? At 13 years na. At sinasabi ko rin na meron akong naaral. Paano mo ka nababastos ng ganyan? Wait ka lang. Hello kay Justin! San ka Ano to? Ikaw nga magbasa nito. Aral. Oo. Aral. Ganon. Hello naman kay Milesan. Kayo ba, Lindsay, sa Energy meron lahat? May dalawa lang na hindi pa kasi bago. Bago. Bago rin naman ako
Ikaw nga yung isa dun sa dalawa. Yun, isa na ako dun. Sinasabi ko sa'yo. Hindi, pero dapat dun pa lang sa kabila, kumuha ka na. Hindi mo nilakad. Wala. Ay, kasi hindi ka nga At saka madaming ganap dun. Hari Trina. Anyway. Wait, ito pagbigyan natin to kanina pa daw nagpapabati sa'yo, hindi mo binabati, nagigigil ako sa'yo. Si Aida Ramos, hello DJ Lensay, good morning, ang aga-aga ko nagising kanina, tapos nagpapabati ako kay Baby Toby. Hindi man lang ako binati niyan. Pagalitan mo nga, watching here in Singapore. Sinasabi ko sa'yo, yung mga pwede magpadala sa atin ng pasalubong pag-uwi, hindi mo binabati. Hindi ko kanina nakikita. Yayamot ako sa'yo. Ano bang problema mo? Itong ni Wolverine, sinasabi ko sa'yo. Kanina kasi, tinatago, si Boss Roland may kasalanan. Tinatago niyo yung mga comment. Ikaw, Kuya Rolando. Wag akong sisihin nyo. Sinasabi ko sa'yo, nagigigil tong suiklo ni Wolverine dito. Ano matawag dito? Ano? Adamantium. Alam mo yun? Ha? O, di ba? Hindi mo alam? Mas matalino talaga ako. Adamantium. Adamantium. Okay. Alam mo yun? Hindi. Hindi mo alam, di ba? Alam ko yun kasi matalino ako. I'm so bright. May nagtatanong, Anyway. na-satisfy na ba ni Baby Toby yung cravings niya sa peanut butter? Oo. Ito Tapos kasi, nga, bumili siya nung ng isang pandesal linggo eh. Bumili siya ng pandesal noon. Tapos ako naman, bumili ako ng peanut butter at ng orange juice. Orange. Tapos liver spread. Ayan. Bumili din ako ng liver spread. Yung liver spread na pagpangka. Ang dami kong nakain no na pandesal. Ikaw umubos. Halos lang Pinamigay naman. ko yun dun sa likod, tapos inubos mo. Sana hindi na lang ako nagpamigay. Kala ko bibigyan mo ako. Kinain mo na kahit hindi naman ibigay sa'yo, kinain mo na rin eh. So, ganun. Ano na nga yung problema natin? So, ganun, ha? Aawayin kita, kala mo, ha? Yung problema natin. Anyway, eto na nga, no? Yung problema ng ating sender, no? No problema niya, yung kanyang boyfriend na madilaw daw ang ngipin. Ang lalim ng problema niya. Tapos, dumating nga daw sa point na tinatanong niya mismo sa sarili niya, no? Kung hihiwalayin niya ba o mag-i-stay siya. Hiwalayan mo na! Wow! Dilaw lang yung ngipin. Charing lang. Ganyan talaga kayo mga babae, Charing no? nga lang eh. Makikipaghiwalay kayo Kasi sa grabe naman napakaliit kasi yung na dahilan. pagiging extreme ng problema natin, madilaw lang yung ngipin na ko-confuse na siya. Kasi nga daw, madiriin daw siya at kung ano-ano nga daw yung kanyang naiisip. Bakit niya sinagot, naging boyfriend niya, pamadiriin pala siya? Ayun nga eh. Pero syempre, di ba, ayun nga ang nangyayari. So, love is blind, di ba, sa una. Tapos pagdating ng bago, di ba, magbabago kayo mga... Love is blind? Pagkausap mo yung isang tao, makikita mo agad yung ngipin Ayun nga, pero sa una nga kasi, di ba, kapag napapaligaya ka, di ba? Pero pag tumagal-tagal na, magbabago kayong mga babae kayo, di ba? Wawa. To the point na, gagawin nyo ng issue mga bagay-bagay. Kahit na yung dilaw ng ngipin niya, kahit nung una, okay ka lang naman. Pero ngayon, issue na. Hindi lang siguro siya magaling. Kaya nagkaroon ng issue. Alam mo, kapag masaya ang babae, hindi yan magkakaroon ng issue sa kahit anong Hindi. kahit anong Ma-issue field. lang talaga kayo. Pag naibibigay mo lahat ng magpapasaya sa isang babae, hindi niyan maiisip ang mga issues, pati yung ngipin mo hindi niya mapapansin. Hindi man lang ba naisip na, na pwede ba namang, tawag dito, dentista muna? Ewan ko dyan sa ngipin? sender Diba? mo. Kayo kasi mga babae, lagi nyo kasing solusyon, makikipag-break kayo. Excuse me! Yan yung gusto nyo. Mga babae talaga, alam mo, Hindi, kaya ikaw lang pala. Ikaw lang pala. Excuse me, hi Romel. Plus 5. Nakakaloka ka. Excuse me, kami mga babae, sinasabi namin yung mga problema namin para mapag-usapan. Kayong mga lalaki, ang gusto nyo agad, pag makikipag-break, tapos pagsisisihan nyo naman yung decision ninyo afterwards. Sino nakikipag-break ngayon? Dahil lang sa dilawang ngipin. Sino babae, di ba? Sender mo? Hindi yan babae. Nagpapanggap lang. Boyfriend niya eh. Babae din, nakita ko profile picture. Hindi yan babae. Sinasabi Ganda ko nga sa'yo, eh. Toby. Sinasabi ko sa'yo, dati, nung bata yan, kilala ko yan dahil taga-kanto namin yan. Wow. Dating Plus lalaki five. Plus yan. five. No. Ayan, Dating may lalaki bago. yan, naging babae na lang. Nakapatay tayo dito. Hindi, Kayo pero kasi, seriously, pag mga ganun kababaw lang, baby tobes, ikaw ba? para sa akin dapat hindi kasi nasusolusyon pa naman yan eh. Kasi para sa akin pag pumunta ka sa dentista, pero silang teeth whitening kinemerut. Yeah. Diba? I-bleach ata yung ngipin mo. Kasi stain lang naman yan eh. Stain ng kape. Pero baby tubes, minsan hindi kasi may mga taong pinanganak talaga na hindi kaputian ang ngipin. Sabi ko nga minsan nga eh. Oo nga. Yun. Yun nga. Disclaimer Tapos, na. yun nga. Tapos minsan ang sinasabi nga ng mga dentista, hindi nga daw
maganda na sobrang puti ng ngipin, naturally. Dapat medyo madilaw-dilaw daw kasi mas matibay daw yun. Uy. Oo. So hello po. Correct me if I'm wrong ha, pero yan yung narinig ko dun sa dentista namin before. Na hindi siya dapat maputi. Well, kung gagawin mong aesthetic looking yung ngipin mo, then syempre magiging sobrang puti niyan and perfect. Oh. Diba? Kaya ayun, di ba? Hindi naman masyadong masama talaga, no? Yung pagiging madilaw ng ngipin. Kasi gaya nga ng sabi ni Lindsay, dati meron din naman talaga mga lalaki na madilaw din naman talaga. At minsan mas okay nga daw kapag madilaw ang iyong ngipin, di ba? Pero ang karaniwang nagiging dahilan, no, ng pagkadilaw ng ngipin ay stain, di ba? Kasi dati naman hindi naman ganun kadilaw yung ngipin nila. Pero dahil nga sa stain ng mga kape, ng mga soft drinks, di ba? So ang nangyayari, ayun, dumidilaw siya. Para maliwanagan po tayo sa paksa na yan, nasa kabilang linya po si Doktora. Hello? Dati talaga akong dentista eh. Promise. Pero, eto kapag yun lang yung dahilan para makipag-break ka. Ang babaw naman. Sobrang babaw naman. Ang babaw-babaw ng ganun dahilan. Kasi syempre isipin mo, minahal mo rin naman yan. Tapos dahil lang sa ang dilaw tanong, ng ngipin. Mahal niya nga ba talaga? Ganyan kasi yung Kung mababae, no? Excuse me, talagang ikakalto ko talaga sa'yo itong clone ni nitong si Wolverine na to Hindi nga, pero ang sinasabi ko nga, 'di ba? Hindi mo yata matatawag na pagmamahal 'yon kung dahil lang sa physical na, physical na bagay makikipag-break ka. Kasi love is deeper than that. Tama ka diyan. 'Di ba? Love is looking looking beyond the flaws of the person. Yes, alam mo, sabi ko nga kanina, no, kung mahal mo talaga yan, yung boyfriend mo, no, samahan mo. Kung madilaw ang ngipin niya, padilawin mo rin ngipin mo, di ba? Couple teeth. Hindi ba lang sabihin na dalawa kayong magpa-whitening? Hindi. Couple teeth kayo, unique kayo, di ba? Hindi, dalawa nga sila, magpa-white ng ngipin. Hindi, magpadilaw kayo para unique kayo. Sila. Para hindi kayo tulad ng mga ibang mag-boyfriend, mag-girlfriend, no, na kung saan napakputi ng ngipin. Hindi. Unique yung pagmamahalan nyo. Diba? Dilaw. Ayun. Ako hindi ako naniniwala dun sa ganyang relasyon yun dahil lang sa mga physical attributes ng tao, madidiri ka tapos sasabihin mo, minahal kita, boyfriend kita. Kasi syempre kapag maging boyfriend mo or girlfriend mo, mahal mo siya dapat. Paano na lang pala kung perfect siya nang naging kayo? Tapos along the way, syempre tao nagbabago, di ba? Hindi na siya ganun kagwapo, hindi na siya ganun kaganda. Tapos yun lang yung magiging rason mo para hiwalayan siya. Hihiwalayan mo kasi siya? Kasi madiriin ako, hindi na siya hindi na siya ganun kaputi. Ang tanan niya, hindi na siya maganda tingnan. Diba? Dapat hindi ganun ang pagmamahal, diba? Totoo. Dapat kahit na ano pa maging itsura niya, diba? Kahit na lumobo or hindi naman kaya pumayat ng sobra-sobra, diba? Mamahalin mo pa rin naman. Alam mo, ang looks nagfe-fade yan. Yes. Ang mga gwapo't magagandang tao nagiging mukhang pandesal pagdating ng panahon. Kaya kung ako sa inyo, mahalin ninyo yung kaloob-looban. Ano gagawin yung kaloob-looban na gano'n? Kaloob-looban ng tao. Iba naiisip na manonood na sa atin. Hindi, kasi alam mo yun, yan yung magsistay. Diba? Tama ka dyan. Diba? Habang buhay kayong dalawa. Kung mahal mo talaga ang tao, tanggap mo. In short. At i-improve mo siya. I-improve, kung gusto niya. So, paano mo sasabihin na, magpa-teeth whitening tayo? Sige nga, ikaw, paano masasabihin yun? Huy, alam mo, halimbawa, ikaw, alam mo baby, may magandang ngayon may magandang ginagawa ngayon sa ngipin. Parang para magmukha kang parang Piolo Pascual yung ngipin mo. Ba? Oo. Tara, punta tayo ganyan kay Doktora blah blah, ganyan. Bagay sa'yo yun. Sige nga, try nga natin. Diba? Hindi siya pwede yung ganun, hindi na-offend, diba? Oo. Ako hindi ako na-offend, no? Pero mamaya-maya, no, habang tumatagal, no, nagda-drive kami papunta doon, offend na ako. Kasi baka iisipin na, teka, parang dilawgatan ng ngipin ko, ha? Oo. Ano bang huling kinain mo? Indirectly, ganun. Diba? Tatanungin mo yun yung jowa mo, anong huling kinain mo? Pero syempre, hindi ka na ma-offend kasi nandun na kayo halfway there na kayo, diba? Tapos ang mangyayari, ayun na. Oo. Anong huling kinain mo? Aswete? Aswete? Ay, diba? Diba ang aswete yun? Kumaano yun kumakapit talaga yun. Kumakapit talaga yun. Ayun, pampakulay kasi yun. Pampakulay yun. Anyway, so ayun na nga, no, mga pangga, kung mahal mo talagang partner mo, no, dapat hindi ka dapat nagpapadala sa mga physical na pangyayari sa katawan niya. Physical changes, kumbaga, di ba?
Yes. Mahal mo siya, dapat wholeheartedly, dapat kung ano man siya, tanggap mo siya. Dami, no? At kung sa tingin mo, yung kung anong meron siya, makakasira sa kanya or pagtatawanan siya ng mga ibang tao because of that, i-correct mo. Diba? Ganoon naman talaga ang pagmamahalan, diba? Give and take at the same time, no? Iko-correct mo yung mga mali sa kanya. Tsaka ikaw yung first line of defense ng jowa. Yes, diba? At ko-correct mo yun in private, hindi in public. Ganon, kasi there's a difference Kapag kinorek mo siya in public, mapapahiya siya. Kapag in private, at least kayo lang dalawa, di ba? Oo. Apir tayo. Clause 5. Clause 5. Kaya yan. Wait, eto last na to. Ano yung pinaka-negative or flawed na characteristics or something ng ex mo na kinorek mo, pero ikaw pa yung napasama? Ano ba? Siguro yung yung attitude niya na palaging nagagalit, gano'n. Oo. Yung isang kahit na napakaliit lang na pero na kasi, rason. sorry may mga bagay kasi para sa mga lalaki na maliit lang, pero sa amin big deal. Pati ikaw magsasabi ng napakaliit lang. Ito ba yung mga kinukwento mo sa akin doon sa likod? Oo. Basta yun na yun. Basta, malalang tama na yun. Malalang version mo. Yun na yun. At to the point na talagang lumabas talaga yung worst side ko. Kaya lumabas tuloy yung lumabas yung clause ko. Clause diba? Mo. Mamaya. Ay, ikaw ano? Ano ba? Kasi nung nanliligaw pa lang sa akin yung lalaking yun, basta good looking naman siya. Pinapangalandakan niya dun sa university na gusto niya ako, ganyan doon sa lobby, ganyan. Pero, hindi siya okay academically. Tsaka kilala siya bilang sumasagot sa mga professor, ganyan, siga. Pero good looking naman siya. Yun nga lang siga na hindi ko masyadong gusto. So sinabi ko na magbago ka. Ang sabi niya nung una, sige, magbabago ko para sa'yo. First 2 days okay siya. Pero siguro nahimasmasan siya. Teka lang, dapat mahalin mo ko. Sabi niya, teka lang, dapat mahalin mo ko kung paano ako. Hindi magbabago ako para lang mahalin mo ko. So, okay, gusto ko sana mag-work pero ayaw mo. Wala akong magagawa. Sorry. Yo. Parang siguro ang nangyari parang ang selfish siya nung kung sino ako, mahalin mo ako. 'Di ba? Kahit na negative, no. Oo. Ganun na nangyayari 'di ba? Kasi parang ang nangyayari na parang namamask ng ng word na kung mahal mo ako. Yung negative things doon sa kanya. Na dapat mong iayos, 'di ba? Oo. In fairness naman doon sa lalaking 'yon. As in, may talks about magugunaw na yung mundo ng time na yun college ako. Sabi mo, magugunaw na ang mundo, Lara, sagutin mo na ako. So, 2012, ganun. Hindi ko na matandaan. 2012 yung magugunaw 2012, 2011, ganun. Doon yun nauso In fairness naman doon, sweet talaga siya. Gentle giant. Pero yun nga lang yung problema ko sa kanya. Kaya hindi Ay nako. Anyway, mga pangga, susunod na napakaganda, napaka-sexy DJ Lensay para sa programang Lihim ng Liham. And of course, nakasama mo't nakalandian ng hot baby boy ng radyo. Walang iba kung hindi si Baby Toby. At syempre si Baby Toby ay pwedeng-pwede mong stalk at i-follow sa lahat ng kanyang social media accounts. Hanapin niyo lang Baby Toby 1067. Ayos ba? Okay. Ayos ba yung ko? Ayan. Let's effing go. Alam mo, maganda yan mamaya. Ayusin mo. Na ako? Natutuwa ako sa binili ko. Tuwang-tuwa siya. Tumutok lang dito sa estasyong same, pero iba. We are number 1, 06.7 Energy FM Pangga. Huwag mo sabihing radyo, sabihin mo.